Good news sa mga mamimili sa Metro Manila, aarangkada na simula bukas ang bentahan ng 40 pesos kada kilo na well-milled na bigas sa ilalim ng Rice for All program ng gobyerno. Kung saan-saan yan maaaring mabili, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa kabila ng katatapos lang na harvest season at bumababang presyo ng bigas sa international market, umaabot pa rin sa 54 pesos ang well-milled rice sa mga pamilihan. Pero simula bukas, may mabibili ng 40 pesos na bigas sa ilang pamilihan sa ilalim ng Rice for All program. Bilang palatandaan sa mga mamimili na bibili ng 40 pesos na bigas sa ilalim ng Rice for All program, makikita ang kiosk kagaya nito simula bukas sa 5 piling palengke at 2 estasyon ng tren. Kabilang dito ang Guadalupe Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Makakabili rin sa North Avenue Station ng MRT at Monumento Station sa LRT1. Bukas sa mga kiosk mula Martes hanggang Sabado simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa kiosks, patuloy rin makakabili ng murang bigas sa mga kadiwa centers. Wala pong limit actually, basta kung naubos po yun, yung laman po nun, magre-replenish po tayo. Layon daw ng programa na maramdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas. That's the intent, na makita talaga yung presyo na pwedeng ibaba yung presyo. Kasi lalo na yung nasa range pa ng 50 to 55, that's for now too much na presyo ng well-milled. Pero mura nga, tatok naman ba sa panlasa? Eto na yung itsura ng sinaing na bigas na mabibili sa halagang 40 pesos. Maputi yung bigas, wala ding amoy. Ngayon naman, titikman ni Aling Norma kung kumusta ba ang lasa nito. Sardinas nga lang yan ha, pero masarap. Sa mga kainan po dito, hindi ka nalulugi. Masarap po. Tapos Puti. nakakabusog, mabigat sa tiyan. Okay naman, pero masarap sa Bulacan, pero mahal. 60 pesos. Hati naman ang reaksyon ng mga rice retailers sa programang ito. Kahit wala akong tubo, isasakripisyo ko ay sarili. Mapagtindala. Ningas kugon lang yan. Na palagi silang may programang ganyan pero hindi naman tuloy-tuloy. Tugon naman ng DA, kaya ng pamahalaan ay ipagpatuloy ang programa. Bukod sa pagpaparami ng mga pwesto sa Metro Manila, balak din itong i-roll out sa mga probinsya. By the end of the year, we have more than 100 days na national stock inventory, enough to carry us out hanggang susunod na harvest season. At meron din naman din na historically na pumapasok na importation pagdating ng first quarter. So we don't have any issue in terms of volume and stocks. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bago ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, naharap na rin sa kaparehong reklamo ang iba pang naupong opisyal ng gobyerno. Sinaliksik yan ng GMA Integrated News Research sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa paghahain ng 2 magkahiwalay na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, muli na namang maugong ang salitang impeachment. Ito yung proseso sa pagpatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman na nakasaad sa saligang batas. Hindi na bago sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang yan. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, taong 1949 pa lang, nasubok na ang prosesong yan ng maghain ng reklamong impeachment laban kay President Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din dyan si Pangulong Diosdado Macapagal at noong 1985 si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan nabasura. Pagkatapos ng EDSA Revolution, nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino pero hindi rin nagtagumpay. Pero pagsapit ng taong 2000, for the impeachment of the President Joseph Ejercito Estrada, si Joseph Ejercito Estrada ang naging kauna-unahang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach. Gumulong pa ang kanyang impeachment trial sa Senado. The no votes have it. Pero hindi natapos ang paglilitis nang mapatalsik siya sa pwesto sa pagsiklab ng People Power 2. Matapos ni Estrada, naharap na rin sa mga impeachment complaints sina Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte, pero lahat ay nabasura rin.
Sa mga vice-presidente naman, hindi si VP Sara ang unang naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong 1994, gayon din si Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli de Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017 pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito. Kung si Estrada ang unang pangulong na impeach, si Chief Justice Renato Corona naman ang unang punong mahistrado na na-impeach at tuluyan pang na-convict sa impeachment trial sa Senado noong 2012. 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Bukod kay Estrada at Corona, kabilang din sa mga na-impeach ng opisyal sa bansa, sina Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011 at COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Malaking epekto sa pag-aaral ng isang bata ang maagang panlalabo ng mata. Kaya upang maagapan ang ganitong sitwasyon, libreng check-up sa mata at libreng salamin ang handog ng GMA Kapuso Foundation sa mga estudyante sa Biliran Province sa ilalim ng 2020 Kapuso Eye Project. Para mabasa ng malinaw ang aralin, tinatakpan ni Lynn ang kanyang mukha at nagiiwan lang ng maliit na espasyo para sa kanyang mata. Kasalukuyang nasa grade 6 si Lynn. Hindi tuloy niya maiwasang mahiya sa mga kaklase. Malabo na daw hindi siya makakita ng maayos. Gusto niya ng medyo madilim. Wala naman kaming perang pagpa-check up sa kanya. Ang grade 9 student namang si Angel, kahit nakaupo na sa unahan ng klase, kinakailangan pa niyang isingkit ang mga mata para mabasa ng maayos ang nasa pisara. Simula nung grade 7 ako, pag tumitingin kami sa blackboard at sa mga laptop, mas lumalabo na yung pagtingin ko. Malabo tsaka masakit na siya sa ulo. Ginagawa mong maliit lang yung tunnel vision, ibig sabihin, para yung light concentrated pumapasok sa loob ng mata para mas makita ka. Kulang nang yung magnification ng mata, kaya kailangan nang magsalamin ng patient. Kaya sa ilalim ng Kapuso 2020 Eye Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Ideal Vision. Libreng eye check-up at libreng salamin ang handog natin sa 100 mag-aaral sa Biliran Province. Maraming salamat talaga GMA Kapuso. Lumakbay kayo dito sa Biliran. Malaki talagang tulong nito, lalo na sa kanilang pag-aaral. Nakatanggap din sila ng food packs at hygiene kits. Nagpapasalamat po ako sa GMA Kapuso dahil natulungan kami nila at makakakita na kami ng maayos. Malaking tulong po ito sa aking pag-aaral. Sa nais magbigay suporta sa aming mga proyekto, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang humina po ang ihip ng amihan. Hanggang extreme Northern Luzon na lang yan. Pero yung shear line, apektado pa rin ang eastern section ng Northern Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa na hindi naapektuhan ng dalawang weather systems, posible pa ring ulanin dahil naman sa localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may malalakas na ulan pa rin sa Northern at Central Luzon bukas. Mataas pa rin ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang mga pag-ulan sa Mimaropa. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero sakaling maging maulap bandang hapon, posibleng magka-thunderstorms. Base naman sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong low pressure area sa mga susunod na araw sa silangan ng Mindanao. Pero mababa ang tsansang maging bagyo. Mula December 11 hanggang December 17, may panibagong sama ng panahon na posibleng maging bagyo. Sakali mang matuluyan, maaari itong tumawid sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero mga kapuso, maaari pa itong magbago kaya patuloy nating tututukan.